Sumuko ka, mangkukulam, naghihintay si Mr. J sa kama. Oo. Droga ka, lumalaban ka pa. Hindi mo kaya. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako susuko sa inyong mga uod. Tama ba? Eh di wag mo kaming sisihin. Mga Taoist, bumuo ng 9 Rivers Array. Hulihin ang mangkukulam. Sino ang nagsabing kaya mong mang-api ng babae? Wala kang hiya? Ikaw na lumpo. Wala kang pakialam. Umalis ka. O ipapadala kita sa impyerno. Kung makita niya ito, hayaan ba natin siyang mabuhay? Patayin muna siya. Teka, Ano? Sumusuko ka na? dito mismo, ngayon din. Lalaban ako hanggang kamatayan. Hindi tatakbo. Pero wala siyang kasalanan. Pakawalan mo siya. Kaming 4 na demonyo ng disyerto, pumapatay ng walang awa. Unang beses mo bang naririnig ito? Mamamatay siya rito. Ang ganda! Paano ninyo nagagawa? Mga halimaw kayo. Wala bang batas? Wala bang katarungan? Huwag kang matakot, Binibini. Nandito ako. Gagawin ko silang gulay. Mayabang ka pa rin? Mamatay ka. Pumunta ka sa impyerno. Arton Dragon Palms. Art on Dragon Palms. Marunong ka ng kung fu? Binubuli mo ang mga babae. Duwag ka! Sige! Patayin mo ako. Nasa wheelchair siya. 3 laban sa 1. Panalo tayo. Gawin na natin. Walang hiya. Lalaban ako sa iyo. Nandito ako. Hindi na kailangang maging matapang. Manood ka lang. Beauty? Anong problema? Nadruga ako. Hindi ko na kaya. Bilisan mo. Dalhin mo ako sa shower. Iniligtas kita at kailangan pa kitang paliguan, pilay lang ako. Nagpapanggap lang ako. Matutulungan kitang maligo, di papaliguan kita. Umalis ka diyan. Umalis ka. Pagod na pagod. Asawa? Mahal kita. Magpakasal tayo. Beauty. Hindi. Oo, pwede tayo. Matagal na kitang mahal. Nasusunog ang puso ko. Ganoon ba? Kawawa ka. Lagi akong tinuturuan ni nanay na tumulong sa iba, tumulong sa tao, at ipaglaban ang katarungan. Kung ganoon, tutulungan kita. Beauty, bastos. Hindi. Hindi ako babae. Bruha ako. Tinatawag nila akong bruha. Hindi. Anong problema, asawa? Asawa? Sino ang asawa mo? Huwag mo akong tawaging ganun. Pumapatay ako ng tao. Hindi mo ba naaalala?
Kagabi tinawag mo akong asawa daan-daang beses. Sinabi mong mahal mo ako. Paano mo ito maitatanggi? Hindi, 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 hindi. Nilason ako. Hindi ako ang sarili ko. Hindi natin ito magagawa. Huwag mo na itong isipin. Tapos na. Anong problema? Huwag mo akong takutin. Ako? Malas ko. Busy ako sa pag-detox sa'yo kagabi. Nakalimutan ko ang sarili kong kasal. Ano? Ano ang nagawa ko? Diyos ko! 3,265 na hindi nasagot na tawag. Ano? Ikakasal ka ngayon? Oo, ngayon ang kasal ko. Nasa akin ang lahat ng atensyon. Ano bang ginagawa ko? Bilisan mo. Kailangan ko. Kailangan ko ng nobya. Bakit hindi ka nalang maging nobya ko? Ano? Kailangan mo ng nobya? Oo, kailangan ko. Walang kwenta ang sinasabi mo. Wala kang nobya. Bakit ang kasalan? May isa ako, pero niloko niya ako. Kasama ng matalik na kaibigan ko. Paano niya nagawa? Ang sama ng nobya mo. Oo, kaya kinakansel ako na. At maghahanap ng kapalit. Ang ganda ng katawan mo, at maganda, at napakaklase. Mabubulag silang lahat. Magiging epiko. Ano sa tingin mo? Natulog na tayo ng magkasama. At ito ang una kong beses. Hindi ka talo. Kaya ngayon, ikaw na ang nobya. Alam mo ba kung sino ako? Lakas ng loob mong pakasalan ako? Hindi mahalaga. Basta maganda ka. At kagabi, sa kama kasama ka. Masarap ang pakiramdam ko. Patunay na mahal kita. Ako si Nicole. Anak ng pamilya Diaz galing sa Kabisera. Allergic ako sa mga lalaki, kaya galit ako sa kanila. Pero maganda ako. Masyadong maraming lalaki ang humahabol sa akin. Marami ang nagiging sobra. Drugahan nila ako, pero kinakapon ko sila. Pinuputol ko ang kanilang pagkalalaki para ipakain sa aso. Mga tao tinatawag akong mangkukulam. Totoo ba iyan? Siyempre, mabangis ako, pero hindi ako nagsisinungaling. Matapat ako. Perpekto. Ikaw ay mangkukulam. Pumapatay ako ng mga demonyo. Dagdag pa, 9 na beses natin ginawa kagabi. Hindi ka allergic. Patunay na ako ang Mr. Right mo. Oo, mukhang ganon. Hindi ako allergic sa iyo. Kaya tumahimik ka na. Pumunta ka sa kasal ko at mag-propose ka sa akin. Ano? Gusto mong mag-propose ako? Oo, para hindi ako mapahiya. Ako ang asawa mo. May face ako. E di may face ka. Mukhang ganon. Bakit hindi ka na paralisa? Ayos lang ang binti ko. Nagpapanggap lang ako. Nagpapanggap? Bakit? Isa akong misteryosong lalaki. Pakasalan mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sige, para sa pag-detox mo sa akin, susubukan ko. Tingnan natin kung karapat-dapat ka sa akin. Walang problema. Halikan mo ako. Mahal, mauuna muna ako sa venue. Bilisan mo. Ikaw, talo siya? Pero ang vibe na iyon, baka hindi siya isang walang kwenta lang. Sige, subukan natin. Baka may sorpresa. Nanay, tatay, maghanda kayo ng sobrang laking dowry. Magpapakasal na ako. Mahal kong mga bisita, maligayang pagdating sa kasalan ni na Ginoong Caleb at Binibining Malaya. Mangyaring batiin ang nobya at nobyo. Bagay na bagay.
Bagay na bagay. Ang nobya at nobyo, ang isa ay maganda, ang isa ay naka-wheelchair. Tiyak na nakakaantig na kwento. Gusto mong ibahagi? Walang nakakaantig. Iniwan ko lang ang pinakamagandang universidad para sa kanya. Napunta sa wheelchair na ito para sa kanya. Nobyo, nasa wheelchair ka dahil sa nobya? Nakakaantig. Hindi nakakaantig. Noong nagde-date kami, isang sasakyan ang nawalan ng kontrol. Itinulak ko siya palayo, ngunit ako ang natamaan at nasaktan ang aking sciatic nerve. Tama na. Caleb, nagpapanggap ka bang biktima dito? Oo. Ito ay kasalan. Bakit mo ito binabanggit? Kasalan? Malaya? Sa tingin mo may karapatan ka na maging nobya? Anong nangyayari? Caleb, ano ang ibig mong sabihin? Pilay ka. Sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Tama ka. Hindi mo ako deserve. Caleb, huwag mong ituloy. Ito ang kasal mo. Hindi. Hindi ito ang kasal ko. Ito ay isang piging ng diborsyo na inihanda ko para sa kanya. Isang party ng pag-alis. Party ng pag-alis? Ano? Anong ibig sabihin nito? Ano ang party ng pag-alis? Caleb, baliw ka ba? Para sa iyong ina, pinayagan ko si Malaya na pakasalan ka. Walang utang na loob. At sinasabi mo sa kanya na umalis? Pilay ka? Anong karapatan mo? Tama. Bakit siya dapat umalis? Ano? Pinakasalan niya ako dahil sa awa? Alam mo ba ang mga kahiya-hiyang bagay na ginawa niya? Caleb, huwag mong kagati ng kamay na nagpakain sa iyo. Hindi alintana ni Malaya na pilay ka. Tinatawag mo siyang walang hiya? Saan siya walang hiya? Ipaliwanag mo ang sarili mo ngayon. Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Tatanungin mo ako? Bakit hindi mo siya tanungin? Tama na, Caleb. Tumigil ka sa pagbato ng dumi sa akin. Hindi ko pinlano na pakasalan ka. Hindi ba ito ay party ng pag-alis? Pagkatapos, umalis ka. Maging binata ka. Ano? Ako? Isang binata? Ikaw ay isang pilay na hindi kayang alagaan ang sarili mo. Nakatira sa bundok, wala sa bahay mo. Sa palagay mo ba ay may iba pa, bukod sa akin, ang magugustuhan ka? Oo, sino? Pasensya na. May taong gusto ako. 1,000 beses na mas magaling kaysa sa iyo. Ang kasal ngayon ay para sa kanya at sa akin, wala sa iyo. Mas magandang lumabas kang parang aso at saksihan ang aming kaligayahan. Caleb, ano ang sinabi mo? Ito ang kasal mo sa ibang babae? Inay, hindi. Ito ang kasal ko kasama ang kanyang matalik na kaibigan, Nick. Niek. Sino si Nick? Ibang lalaki. Ano? Ito ang kasal mo kay Nick? Oo. Ito ang kasal ko kay Malaya. Ano bang ginagawa niya? Oo. Ngayon ang kasal ko kay Malaya. Anong nangyayari? Talagang pinalitan ang lalaking ikakasal. Ang dilag ng paaralan na si Malaya ay lumampas na. Sinta, nandito ka na sa wakas. Sinabi kong pakakasalan kita ngayon, susunod sa'yo. Siyempre gagawin ko. Malaya? Anong nangyayari? Inay, lagi kang nag-aalala na maghihirap ako at pagtawanan na may pilay, kaya itatapon ko na siya ngayon at pakasalan ang mayamang si Nick. Diyos ko, Pakasalan si Nick? Si Nick ay kaibigan ni Caleb. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Kalimutan mo na, tita. Nagsimula ako sa wala. Ngayon, bilyonaryong amo na ako. At sa likod ko ay ang Marshal Saint ng Yenton. Maliwanag na kinabukasan ang naghihintay. Si Caleb ay talo lang. Walang-wala. Bakit siya dapat maging kaibigan ko? Oo, wala siya kumpara kay Nick. Ang isa ay mayaman, ang isa ay palaka. Bulag ka. Hindi ako makakapantay sa kanya. Kung alam mo kung sino talaga ako, dudukitin mo ang iyong mga mata. Ano, talaga ka? Pinapatay mo ako. Mahal, tigilan mo na ang pagtawa. Nagpapakaarte lang siyang talo, hindi kayang harapin ang kahihiyan. Kalimutan mo na, Caleb, alang-alang sa nakaraan, at dahil may kapansanan ka,
at ang asawa mo ay magpapakasal sa akin, papabayaan ko na, lumuhod ka sa harap ko at tumahol ng 2 beses, bibigyan kita ng $100,000. Pagkatapos, lumabas ka. Ano? Itago mo ang pera mo. Gusto kong lumuhod ka sa harap ng lahat. Sampalin mo ang sarili mo. At aminin mo na basura ka. Saka na kita pakakawalan. Ano sa tingin mo? Caleb. Huwag mong itulak. Pinapaamo mo akong Nick! Sobra na yan! Brett, anong sinabi mo? Tinutulungan mo tong pilay? Hindi ako pumapanig. Sa tingin ko lang sobra ka na. Ano, sobra? Galing ka ba sa bundok? Hindi alam ang batas sa syudad? Hindi mo alam ang 21st century? Marami akong pera. E ano kung mangbuli ako? Oo, maganda ako. Siya ay isang pilay na hindi kayang alagaan ang sarili. Hindi ko siya pwedeng iwan. Gusto mo mag-charity ako? Oo. Kung hindi, pakiusapan mo ang kapatid mong babae na maawa sa kanya at pakasalan. Iba yan! Nagkapilay si Caleb dahil kay Malaya. May utang siya sa kanya. Tama lang. Ayoko lang sa kanya. Eh ano, kainin mo ako. Mahirap ka tulad niya. Pakialam ko ba sa opinyon mo? Pwede mong baliwalain ang opinyon ko. Pero dapat may konsensya ang mga tao. Huwag maging walang utang na loob. Kung hindi, mapaparusahan ka. Sige, tigilan mo na ang pagpapanggap na kadiri. Pwede mong tanungin lahat ng kamag-anak at kaklase. Dapat ba akong pakasalan si Caleb o si Nick? Sige, honey. Ngayon, makikipag-live PK ako kay Caleb. Sino dapat ang lalaking ikakasal? Si Caleb o ako? $10,000 para sa mga susuporta sa akin. $10,000. Ang generous naman. Tara, itaas ang inyong kamay kung sinusuportahan ninyo si Caleb. Nakita mo yun? Ito ang kapangyarihan. Isa ay pilay, basura kang pilay. Isa ay walang kwenta. Tigil. Itaas ang inyong kamay kung sa tingin ninyo ako ang lalaking ikakasal. Mr. Lewis. Mr. Luis. Mr. Lewis, Mr. Luis. Nakita mo iyon, Caleb? Ito ang kapangyarihan. Lahat ay sumusuporta sa akin maliban kay Brett. Lahat ay nag-iisip na basura ka. Mukhang tama ang anak kong babae sa kanyang desisyon. Si Nick dapat ang ikakasal ngayon. Siya ang manugang ko. Caleb, huwag kang malungkot. Huwag mong sisihin ang mundo. Sisihin mo ang walang kwenta mong mga magulang. Ano? Walang kwenta ang mga magulang ko? Kung alam mo lang kung sino talaga sila, bubunutin mo ang sarili mong mga mata. Anong background? Talunan ka. Nagmamayabang ka pa? Alam ng lahat, ang nanay mo ay magsasaka na nakatira sa bundok. Ano? Maaaring maging matagumpay ang mga magsasaka? Isang magsasaka? Ang nakatira sa bundok ay nangangahulugang siya ay isang magsasaka? Sabihin ko sa iyo, ang nanay ko ang banal na mandirigma. Ang banal na mandirigma. Ang banal na mandirigma? Hindi siya nagbibiro, di ba? Sino ang maniniwala diyan? Sapat na, tigilan mo na ang pagkadiri. Anong banal na mandirigma? Sa tingin ko ikaw ang santo ng pagsasaka. Nasaan ang bagay? Pirmahan ang mga papeles ng diborsyo at lumabas. Caleb, ano ang ginagawa mo? Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Sinabi kong palalabasin kita ngayon, hindi ang kabaligtaran. Kapag dumating ang totoong nobya, pipirmahan mo ang mga papeles at lalabas ka. Ano? May nobya ka? Isang mahirap, malungkot, kaawa-awang talunan. Lumabas. Lahat, tulungan ninyo ako. Kung ayaw niyang umalis, sabay natin siyang itapon. Lumabas. 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 Lumabas ka na. lumabas. 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 Kayong mga aso, sino ang may lakas ng loob na hawakan ako?
Anong nangyayari? Ang anak na babae ng pamilya Diaz ay nag-propose kay Caleb. Ang ganda. Binibining Diaz? Napakaganda. Binibining Diaz, ang pangarap na babae ng milyon-milyon. Kasal siya kay Caleb, tama ba ang narinig ko? Bakit nasa entablado lahat? Umalis sa daan. Nag-aalok ako ng 5% ng bahagi ng pamilya Diaz para mag-alok ng kasal kay Caleb. Caleb, tatanggapin mo ba? Totoo ba ito? Halaga ng higit sa 100 million? Talaga? Ano? Nag-aalok ka ba ng kasal sa akin? Oo, pakasalan mo ako. Mas maganda kaysa sa puting lotus na iyon. Uwa. Iiwan ko si Malaya ngayon. Ikakasal kay Nicole. Mula ngayon, asawa na kita? Tama na. Sino ka? Ginagawa itong murang gimmick sa araw ng kasal ko. Hindi ka ba nahihiya? Ano? Sinabi kong ikaw ay isang murang extra. Nakikipagsama sa kanya para magpakita ng palabas. Katawa-tawa. Ikaw ang nandaya, di ba? Ingatan mo ang iyong bibig. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ako nagsisinungaling. Nagkataon lang. Matapos kong malaman na inapi mo ang asawa ko, nakakita ako ng ebidensya. Ngayon, may pagkakataon ka. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. O ilalantad ko ang ebidensya at sisirain ka. Ilantad mo lahat. Akala mo ba natatakot ako? Ipakita mo sa akin. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Ipalabas ang ebidensya. Tingnan mo ang screen. Nick, ang sama mo talaga. Nick, ang sama mo. Galit ka lang kay Caleb dahil pilay siya at katulad ko, di ba? Papayagan kitang magsaya ngayon. Nick, ang bastos mo. Bastos? Mabangis ako ngayon. Tara, mahal. Okay, masyadong marumi. I-pause mo. Marami pa akong maruming ebidensya sa hotel. Gusto mo pa? Tama na. Ano kung natulog ako kay Nick? Isang pilay na hindi kayang alagaan ang sarili. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Ano kung galit ako sa kanya? Pilay. Hindi man lang mapunasan ang sarili niyang puwet. Malaya, ikaw bulag na puta. Pangit ang loob mo. Mahal, huwag kang mainis. Kasama mo ako. Gagawin kong makatarungan. Hindi. Okay lang ako. Isang payaso na katulad niya hindi ako magagalit. Hindi ko mapigilang tumawa. Ano ang nakakatawa? Mali ba ako? Malaya, akala mo ba talaga wala akong silbi? Akala mo mahirap ako? Akala mo hindi ko kayang alagaan ang sarili ko? Walang silbi? Alam ng lahat yan. Kailangan ko pa bang sabihin pa? Eksakto. Nakalimutan mo? Nasa wheelchair ka pa rin. Nasa wheelchair ako. Pero kung sasabihin ko sa'yo, gumaling na ang binti ko. Ang wheelchair ay para sa pagsasanay ng martial art. Hindi ko magamit ang mga binti ko. Ano? Narinig ba iyon ng lahat? Hindi niya maigalaw ang mga binti niya para magsanay ng kung fu. Caleb, sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Oo, Kadiri. Hindi mo magamit ang mga binti mo para sa kung fu. Gagawa ka ng kasinungalingang iyan? Tumayo ka. Kung normal ka, tumayo ka at ipakita mo sa amin. Kung hindi mo kaya, aminin mong pilay ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Sinungaling. Tumayo ka! Tumayo ka! Sinungaling! Tumayo ka! Tumayo ka! Tumayo ka! Imulat mo ang iyong mga mata at manood. Talagang ginawa niya. Paano niya nagawa? Imposible. Ano ngayon? Nagngingipit lang siya. Huwag kang tumayo diyan. Maglakad ka. Maglakad?
Kumpleto na ang martial art ko. Wala ng wheelchair. Dilat mo ang mga mata mo. Baldado ba ako? Caleb. Okay ka talaga? Totoo ba? Siyempre. Ang galing! Alam kong magaling ka. Makatarungan ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Ipakita mo sa akin ang tunay na kulay ni Malaya. At hintayin ko ang proposal ni Miss Diaz. Mahal, masaya akong nandito ka. Hawak ang kamay mo. Nararamdaman ko ang pagmamahal. Hindi tulad ng babaeng iyon. Nasusuka ako. Ano ang ipinagmamalaki mo? Pinaghirapan mo. Natira lang sa akin. Kumpara sa tunay kong asawa, Miss Diaz, basura siya. Nakuha ko. Scam ito. Talagang scam. Sinungaling si Caleb. Nick, anong ibig sabihin yan? Caleb, kadiri ka. Para maawa si Malaya. Nagpanggap kang paralisado. Para lokohin siya. Ano? Gumamit ako ng maruming taktika para lokohin si Malaya? Oo. Para makuha si Malaya, nagpanggap kang paralisado sa aksidente. Pinasama mo ang loob niya at naawa siya. Ikaw, kadiri ka. Sobrang kadiri. Tingnan ninyo. Sobrang kadiri. Sinungaling ka. Ganoon pala. Diyos ko, 3 taong kasinungalingan. Akala ko ginawa mo para sa akin. Kaya hindi ako makaalis. Nagpapanggap ka lang. Nandidiri ako sa iyo. Kasuklam-suklam, bayaran niya. At emotional damage. At para sa kabataan mo. Oo, bilisan mo. Caleb, bayaran mo ako ng $1,000,000. O hindi kita pakakawalan. Ang gago naman. Papagbayaran mo siya. Nakakadiri. Walang hiya. Bayad! 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 Bayad. Narinig mo yon, Caleb. Bayad. Gusto mo bang magbayad ako? Siyempre, nagpanggap kang may kapansanan. Nasayang ang 3 taon ng aking kabataan at pag-ibig. Kung hindi ka magbabayad, ilalantad kita. Hayaan mong makita ng mundo ang pangit mong mukha. Sige, dahil sinabi mo yan, hayaan mong ipakita ko sa'yo ang isang bagay. 3 taon na ang nakalipas. Muntik na akong mamatay sa pagligtas sa'yo. Pinadala ako ng pamilya ko sa Royal Hospital. Ang kabuuang bayarin sa ospital ay 31 million. Bayaran mo muna ako. 31 million? Ang yabang. 31 milyon para sa gamutan? Oo. Hindi tungkol sa pera yan. Royal Hospital? Hindi bagay sa mahirap ang kayang bayaran yan. Oo. Nandaraya siya. Pangingikil yan. Itago ang ebidensya. Tawagan ang pulis. Oo, itago ang ebidensya. Caleb, maglakas loob ka mang blackmail. Makukulong ka. Oo, itago ang ebidensya. Tatawag ako sa pulis ngayon din. Ipapakulong kita. Kumusta, pulis? Gusto kong mag-report. May nagpanggap na may kapansanan para magpakasal. At nagpeke ng mga peking resibo. Pangingikil. Sige, babantayan namin siya. Bilisan mo. Caleb, sandali. Masama kang mandaraya ng damdamin. Mandaragit ng kasal. Ikukulong kita sa sarili kong mga kamay. Ako mismo ang magpapakulong sa iyo. Arestuhin siya. O kaya tatakas siya. Kung sino ang unang makahuli sa kanya, $10,000 bawat isa. $10,000. $10,000. Sali ako. Ako rin! Sinong mga has humawak sa kanya? Ano ang gusto mo? Sinong mga has humawak sa lalaki ko? Hinahamon mo ang pamilya Diaz? Nag-extra ka pa rin dito. Ang kapal ng mukha mo. Eksakto. Ang mga Diaz ay isa sa 4 na malalaking pamilya. Kahit nabulag si Miss Diaz, hindi siya titingin sa isang lumpo. Sinungaling. Umalis ka. Ang aming ginang ang tunay na tagapagmana. Mga sinungaling. Nakakatawa ka. Kayo lahat ay sangkot dito. Ano ngayon? Ang tatay ko ay direktor sa Diaz Group. Isang tawag lang, ilalantad ko siya. Tawagan mo siya. Ilantad mo siya ngayon din. Sasapakin ko siya. Tatay, may itatanong ako sa iyo. Ano yon? Si Miss Diaz ba ay ikakasal ngayon? Saan mo narinig yan? Si Miss Diaz ay hindi makalapit sa mga lalaki. Huwag mong ikalat yan at huwag mo akong idamay. Sige, narinig mo yon?
Malinaw na ang lahat. Pekeng tao siya. Si Miss Diaz ay hindi makalapit sa mga lalaki, kaya hindi siya ang tunay na Miss Diaz. Eksakto. Ngayon naalala ko. Si Miss Diaz ay allergic sa mga lalaki, nandidiri siya sa kanila. Kaya naman nila siyang tinatawag na bruha. Ang mga lalaking humahabol sa kanya ay pinapakapon niya. Paano siya nag-propose kay Caleb? Tiyak ang impormasyon ng tatay ko. Panloloko ito. Isang scam? Sabihin mo sa akin ang pangalan ng tatay mo. Ipapasiba ko siya ngayon din. Ano? Sibakin ang tatay ko? Akala mo ikaw ang presidente ng Diaz? Wala kang pakialam. Sibakin mo siya, kung kaya mo. Mark ang tatay ko. Sige, sibakin mo siya. Kung kaya mo siyang sibakin, kakain ako. Si Mark ang tatay ko. Sige, tanggalin mo siya kung kaya mo. Kung tatanggalin mo siya, kakain ako ng tae sa kamera. Ako rin. Kaya mo. Tanggalin agad ang direktor ng konsorsyum. Tanggalin si Mark. Ang anak niya ay may masamang ugali at ininsulto niya ako. Tapos na. Tigilan mo ang pagkukunwari mo. Makakapag-asawa ka pa ng ganyang talunan. Sa tingin mo may maniniwala doon? Sino ka ba? Oo. Nakakaawa ka naman na isipin na yung lalaking iniwan ko ay parang premyo. Yung lalaking iniwan mo? Malaya. Huwag kang magyabang. Nakalimutan mo na ako ang unang nakipaghiwalay sa iyo. Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Anong nakakatawa? Nahuli mo lang ako kasama si Nick. Hindi mo na maaayos, kaya nagpapanggap ka. Walang dapat ipagmalaki. Oh, nagkunwari kang lumpo at niloko ang anak ko. Sino ka para sabihin iyan? Kapag dumating ang nanay ko, makikita mo. Nanay mo? Naalala ko. Yung probinsyana mula sa bundok. Siya ang matalik kong kaibigan, pero hindi na. Ngayon, sosyal na ako. Magsasaka lang siya. Natatakot siyang ipahiya ka. Hindi man lang siya dumating sa kasal mo. Eksakto. Pasensya na. Pumunta siya sa North Africa para kumuha ng limited edition na Billion Star Diamond Ring. Mahuhuli siya. Ano? Ano ang narinig ko? Pumunta siya para kumuha ng Billion Star Diamond Ring? Hindi mo naman talaga iniisip na ang ganitong murang daya ay makakabawi sa akin. Mabawi ka? Sino ka ba? Si Miss Diaz lang. Ang tunay kong pag-ibig at perpektong tugma sa buhay na ito. Ang pangit ng pag-arte. Sinabi niya lang na tatanggalin niya ang tatay ni Clark. Pero ngayon, Oo, tanggalin ang tatay ko. Sige, pakiusap. Tatay? Ano? Ano? Talaga bang ikaw si Miss Diaz? imposible. Miss Diaz, paano siya magkagusto sa isang talunan na tulad ni Caleb? Bulag ka. Hindi talunan ang asawa ko. Siya ang pinakamahusay na lalaki. Bulag ka lang. Pasensya na, Miss Diaz. Kasalanan ko, ang bastos ko. Maawa ka. Huwag mong tanggalin ang tatay ko. Siya ang haligi ng pamilya namin. Kung mawalan siya ng trabaho, wala na kami. Wala akong pakialam. Ang mga nangaaway sa asawa ko pwedeng pumunta sa impyerno at huwag nang bumangon. Tama, honey? Tama ka. Caleb, pasensya na. Kasalanan ko. Pakiusap. Alang-alang sa dating kaklase. Tulungan mo akong magmakaawa. Pakiusap. Lumabas ka. Wala akong kaklasing tulad mo. Nick, tulungan mo ako. Tinutulungan na kita. Huwag kang magmadali. Peke siya. Malamang gumamit siya ng daya para maakit si Miss Diaz. Pagdating ng mga pulis, malalantad siya. Sino ang tumawag ng pulis? Sino ang tumawag ng pulis? Sino ang tumawag ng pulis? Narito po, tumawag kami. Sino ang nandaya? Sa ano? Siya iyon. Nagpanggap siyang nasaktan at gusto akong pakasalan. Pagkatapos naming siyang ilantad, gumawa siya ng peking resibo at pinaako akong magbayad. Oo, at marami iyon. 30 milyon. Ano? 30 milyon? Malaki ito. Nasaan ang ebidensya? Ibigay mo. Eto. Ano ito? Nasaktan siya nang iligtas ako. Ngayon gusto ko nang makipaghiwalay.
Sabi niya ginamot siya sa Royal Hospital, umabot sa 30 milyon, at hiniling na ako ang magbayad. Ano? Ginamot siya sa Royal Hospital at gumastos ng mahigit 30 milyon. Boy, halata na masyado ang scam mo. Naging ganyan na ba katapang ang pandaraya? Alam mo kung sino ang ginagamot sa Royal Hospital? Mga dignitaryo lamang o pambansang bayani. Sila lahat ay malalaking tao na kayang magpausad ng mga bagay. Sino ka ba sa tingin mo? Wala lang ako. Pero ang nanay ko ang Marshall Saint at tagapagtatag ng Marshall Group. Sa madaling salita, ang pinakamayamang taong buhay. Ano? Ang Marshall Saint o ang pinakamayamang tao? Nakakatawa iyan. Ang nanay mo ang Marshall Saint at ang pinakamayamang taong buhay. Kung totoo iyan, ang akin naman ang pinakamayaman sa universo. Sobra na ako sa kanya. Opisyal, eto ang ebidensya. Arestuhin mo siya ngayon. Mabuti. Isa na namang malaking huli. Ito. Po? Imposible. Imposible. Ano po ang problema? Mas malaki ba ang halaga kaysa sinabi niya? Sigurado. Kahit ang pulis, hindi pa nakakita niyan. Makukulong siya ng habang buhay. Tama po ba? Utang ina mo. Ito ang opisyal na selyo ng Royal Hospital. Totoo ito. Ano? Totoo? Imposible. Wala siyang kwenta at manloloko. Paano niya na-afford ang Royal Hospital? Eksakto. Maliit lang ang kanyang mga pinsala. Hindi niya kailangan ang Royal Hospital. Imposibleng gumastos siya ng 30 milyon. Caleb, nakakabaliw ang mga kasinungalingan mo. Isang bukol lang? Malaya? Hindi mo naman talaga iniisip na gas-gas lang ang nakuha ko? Di ba? Gusto kitang bisitahin. Sabi ng nanay mo na maliit lang. 2 araw at lalabas ka na. Naalala ko ng malinaw. Iyon ang sinabi niya. Alam mo kung bakit? Dahil malala ang kondisyon ko. Mahigit 30 bali. 10 beses na resuscitation. Hindi ko gusto na mag-alala ka. Sinabi ko sa kanya na huwag sabihin sa iyo ang totoo. Tigilan mo ang peking debosyon at ang pagiging biktima. Tigilan mo na ang pekong debosyon at ang trahedyang biktima. Akala mo maniniwala ako? Oo. Tapos na? At gusto mo pa rin ang awa ng anak ko? Walang hiya. Hindi siya nagsisinungaling. Nandiyan lang sa papel. Pasyente, Caleb, 33. Bali mula sa aksidente sa kotse. Pinakamasama, bali sa gulugod at pinsala sa sciatic nerve. Magdudulot ng hemiplegia. Paralisado habang buhay. Imposible. Paano nangyari iyon? Ito. Paano ito nangyari? Ano sa tingin mo? Akala ko wala kang pakialam na mahirap ako. Mahal mo ako kung sino ako. Kaya nanumpa akong mamahalin kita ng buong buhay ko. Kaya nang dumating ang kotse, itinulak kita. At ako ang tumama. Maya-maya lumala ang kondisyon ko. Itinago ko rin sa iyo. Hindi ko gusto na mag-alala ka o makaramdam ng pasanin. Hindi ko lang inaasahan na ikaw pala ay isang traitor na namba-backstab. Hindi, ito ay dapat na peke. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Boy, ano ang problema? Malaking problema ito. Ano ang problema? Simple. Sabi sa ulat 33 bali, kasama ang gulugod at sciatic nerve, dahil sa hemiplegia at paralysis habang buhay. Tama? Oo, ayon sa diagnosis. At totoo ito. Kaya ang tanong ay, kung totoo, kung siya ay sobrang nasaktan, siya ay magkakaroon ng hemiplegia, paralisado habang buhay. Bakit siya ay nakatayo dito? Hindi ba halata ang daya? Hindi ba halata ang daya? Eksakto. Pekeng-pekeng yan. Oo, ayos na siya ngayon. Normal na normal. Oo. Ang halata namang kapintasan. Hindi ko man lang napansin. Kaya, kahit totoo ang selyo, kahina-hinala pa rin. Eksakto. Kung totoo siyang ganito kasakit, walang lunas. Ang modernong medisina ay hindi pa nakakapagpagaling ng paralysis. Kaya ang milyon-milyon sa hospital bills ay pawang peke. Manloloko siya. Mahal? Peke ba lahat? Paano magiging peke? Mukha ba akong sinungaling? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ipapatawag ko ang direktor ng ospital dito. Ano? Tatawagan mo ang direktor para pumunta rito. Baliw ka na yata. Alam mo ba kung gaano kalakas ang direktor? Siya ang may hawak ng buhay ng mga elite. Taong pinapaboran ng mga makapangyarihan.
Sino ka ba? Isang palaka sa balon. Hindi mo lang makilala ang kadakilaan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ate, may problema sa kasal. Papuntahin mo ang direktor sa pinangyarihan. Ano, nasaktan ka ba? Hindi, may mali. Kailangan ko siya rito. Sige, magpapadala ako ng private jet. Hintayin nating dumating ang dekano. Sasabihin ko sa iyo isang fairy tale at ipapakita ko kung ano ang kahihiyan. Hintayin mo yung di na dumating dito. Sasabihin ko sa iyo isang fairy tale at ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahihiyan at mararamdaman mo ito. Sawa na ako sa'yo. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya ko. Kung hindi, hindi mo talaga alam kung sino ang kaharap mo. Ikaw ay isang Diaz, di ba? Oo, ano? Sinasabi ko sa'yo ngayon, putulin mo ang ugnayan sa batang ito. At umalis ka, mapoprotektahan kita. Kung hindi, wawasakin ko ang buong pamilya Diaz. Ano? Wawasakin ng mga Diaz? Tama ang narinig mo. Baliw ka yata. Ang mga Diaz ay mga maharlikang kapitalista. Nagkakahalaga ng bilyon. Ikaw ay isa lang isang maliit na biglang yumaman. Paano mo kami nagawang bantaan? Seryoso ka? Kaya hindi mo susundin ang payo ko at putulin ang ugnayan sa kanya, di ba? Sino ka ba sa tingin mo? Naguutos sa akin? Tara, Habi. Magsaya tayo. Ha? Ano? Ngayon ang araw ng kasal natin. Tara na. Ang walang hiya. Wala ka nang nakitang lalaki sa tagal. Naghahalikan sa publiko. Nakakadiri. Ang lakas ng loob mo. Sinadya mo akong suwayin. Hindi ba? Eh di wag mo akong sisihin. Kumusta? Ikaw ba yan, Ginoo? Ang mga Diaz ay laban sa akin. Kumusta? Ginoo? Ang mga Diaz ay laban sa akin. Paki-block mo sila. Pamilya Diaz, tapos na kayo. Mahal, sobrang takot ko. Itong bagong sikat akala niya, kaya niyang ibagsak ang mga Diaz. Nanginginig ako. Takot? Sobrang takot ko. Nawalan ako ng kontrol. Ayos lang. Huwag mo akong sisihin. Ikaw muna ang nanakot sa akin. Ikaw? Siya. Naglakas loob ka bang saktan ako? Hintayin nating malugi ang mga Diaz. Pagkatapos, haharapin kita. Huwag kang mag-alala, mahal. Ligtas ang mga Diaz. Pero siya, ang kanyang kumpanya ay malulugi. Siya ay magmamakaawa sa lansangan. Caleb, ano ang sinabi mo? Malulugi ang kumpanya ko? Magmamakaawa ako sa lansangan? Tama ang narinig mo. Iyan ang kapalaran mo. Wala ka talagang kamalayan sa sarili. Isang hamak na marunong lang manloko. Paano mo mapabagsak ang isang bilyonaryo malugi? Nick, marahil hindi mo alam kung paano ka nagmula sa isang maliit na manggagawa hanggang sa kung nasaan ka ngayon na may higit sa 100 milyong halaga ng ari-arian. Kaya ibig mong sabihin sinusuportahan mo ako? Eksakto. Lahat ng mayroon ka ay dahil sa akin. Ipinasuportahan kita ng nanay ko ng palihim. Kung wala ang suporta ng pamilya ko, wala ka. Narinig mo ba iyon? Yumaman ako dahil sa kanya. Isang mahirap na taga-bundok sumusuporta sa akin. Isang bilyonaryo. Wala kang kahihiyan. Pero may mga tao talagang naniniwala doon. Kahit si Miss Diaz naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Huwag kang mag-alala. Kapag nalugi ang mga Diaz, magsisi siya. Nicole, nasaan ka? Lumabas ka. Nicole, nasaan ka? Lumabas ka. Nicole, nasaan ka? Lumabas ka dito. Nicole, nasaan ka? Lumabas ka dito. Tatay? Anong problema? Sino ang nagsabi na maaari kang magpakasal sa labas? Oo, pinalaki ka ng mga magulang mo. Hindi mo man lang sinabi sa kanila, Nicole, lumampas ka na. Kahit sinabi ko sa kanila, hindi nila aprubahan. Nagpakasal ka pa rin sa kanya. Ginagawa mo ito para pasamain sila. Buhay ko ito.
Bakit sila ang magpapasya? Pinalaki ka namin. Tama na ba? Eksakto. Kung magpapakasal ka sa isang taong may parehong katayuan, mabuti. Pero pumili ka ng walang kwenta. Hindi mo ba pinapahiya ang mga Diaz? Ang pagpapahiya sa amin ay isang bagay, pero ang gumawa ng problema, ang magdulot ng kahihiyan sa pamilya, hindi ito mapapatawad. Anong problema? Paano ako naging sanhi ng problema? Hindi mo ba alam? Nasaktan mo si Nick. Na-block ang mga Diaz. Lahat ay suspendido. Pinatay mo kami. Humingi ka ng tawad sa kanya, mamalamouse ka ng kapatawaran sa kanya. Siya talaga, laban. Talaga siyang laban sa mga Diaz. Oo. Akala mo ba ay katulad ako ng tangang ito, nagyayabang lang? Si Mr. Luis ay totoo. Tama ang desisyon ko na paalisin siya. Mr. Lewis? Oo, ako. Pasensya na po. Si Nicole ay ignorante. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Maawa ka naman. Patawarin ninyo ang mga Diaz sa pagkakataong ito. Oo, ikaw ay isang taong may pananaw. Isang taong malawak ang pananaw. Tulungan mo kami sa sitwasyong ito. Kami ay lubos na nagpapasalamat. Bilang pinuno ng pamilya Diaz, sumusumpa ako. Kung patawarin mo kami, ibibigay ko sa kanya ang 40% ng aming shares para humingi ng tawad. Hindi. Sa aking katayuan. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko ng respeto. Para patawarin kayo. Maliban kung mabawi ko ang aking dignidad. Ganun ba? Sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mo? Gagawin namin. Sa totoo lang, simple lang. Si Caleb ang aking kaaway. Hanggat ang iyong anak na babae ay hiwalayan siya. Palayasin siya. At lumuhod upang humingi ng tawad sa akin. Matatapos na ang bagay na ito. Talaga? Napakabuti. Madali lang yan. Si Nick ay talagang mapagbigay. Narinig mo ba yan? Putulin ang ugnayan sa probinsyanong ito. Humingi ka ng tawad kay Nick. No. Kita mo? Caleb, ito ang agwat sa pagitan natin. Dudurugin kita. Hindi ka man lang makalaban. Ano? Isang probinsyano na tulad niya naglakas loob na kalabanin ka. Hayaan mo akong tulungan kang ibagsak siya. Tatay, anong ginagawa mo? Lumayo ka. Paano mo nagawang saktan si Nick? Papatayin kita. Dapat kang magpasalamat na may mabuti kang anak na babae. Kung hindi, wala na ang pamilya mo. Mahal, okay ka lang? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Dahil nangako akong pakasalan ka, hindi ako magsisisi. Sige, matapos itago ang aking pagkatao ng napakatagal, sa wakas ay natagpuan ko na ang para sa akin. Huwag kang mag-alala, ilalagay ko ang korona sa iyong ulo at gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Nagpapakunwari ka pa. Isang lalaking iniwan gusto pa siyang koronahan. Eksakto. Nagkunwari kang paralitiko para dayain ako. At may kapal pa ang mukha mo. Ikaw na bulag na hangal, makakita ka sa lalong madaling panahon kung sino talaga ako. Anong pagkatao? Ganun. Kapag nawala si Miss Diaz, maiiwan kang mag-isa. Iyan kung sino ka. Kawawa ka. Isang anak na babae ng marangal na pamilya ay nagpakasal sa isang mahirap na tulad nito. Sumama ka sa akin. Umalis ka na. Bitawan mo! Sumama ka sa akin. Tuloy. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo siya. Umalis ka. Makinig ka. Kahit bulag ako, hindi ko ipapakasal ang anak ko sa basurang tulad mo. Basura? Tanga? Ako ang binata ng Marshall Group. Ano? Binata ng Marshall Group. Sobra ka talaga walang hiya at baliw. Isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat magniningning ng sapatos niya. Pumapanggap ka pa sa kanya? Wala pa akong nakitang ganito kawalang hiya. Bakit naging kaibigan kita? Itong dumi sa buhay ko. Oo. Hindi pa tapos ang pandaraya sa invoice. Hindi mo ba sinabi na iimbita mo ang direktor ng Royal Hospital para tumestigo? Nasaan siya? Peke siya. Bakit pa kailangan ng testimonya? Eddie, huwag nang maghintay. Opisyal, dalhin mo siya para questionin. Huwag mong antalahin ang kasal ko. Nasaan siya? Kung walang magpapatunay para sa iyo, aarestuhin kita dahil sa pandaraya at iimbestigahan. Wala nang kailangang hintayin. Peke siya. Sigurado ako. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Sinong mangahas humawak kay Mr. Lee? Sino ang nangangahas na hawakan si Mr. Lee? Sino ang nangangahas na hawakan si Mr. Lee?
Sino ka? Siya ang direktor ng Royal Hospital. Ano? Ang direktor? Oo, dumaan ako isang beses, at nakita ko ang mga taong bumabati sa kanya. Naalala ko ng malinaw, siya ang direktor. Jimon, pagbati, Mr. Lee. Director, perfectong timing. Pwede bang itanong kung bakit ako tinawag ni Mr. Lee? Nagamot ba ako sa ospital ninyo para sa spinal cord injury at damage sa sciatic nerve? Nagkakahalaga ng 30 million. Oo. Ano ang problema? Akala nila peke ang invoice ko. At kailangan kanilang mag-verify. Sabi nila peke? Ipakita mo sa akin. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ang selyo dito ay selyo ng Royal Hospital. Bawat sentimo ay totoo. Paano? Sino siya? Saan siya kumuha ng 30 million para sa Royal Hospital? Sino siya? Mamamatay ka sa gulat kapag sinabi ko. Binayaran ka ba niya para umarte din? Siya lang ang ex ko, isang manloloko. Anong background ang meron siya? Hindi ko alam ang background niya. Ang alam ko lang ay ang panganay niyang kapatid na babae ay top marshal. Ang pangalawa niyang kapatid na babae ay isang super diva. At ang pangatlo ay isang legend sa stock market. Wala sa inyo dito. Ay karapat dapat wala sa inyo rito. Ay karapat dapat kay Mr. Lee. Ano? Ang panganay niyang kapatid na babae ay isang general. Ang pangalawa ay isang super diva. Ang pangatlo ay isang stock god. May problema ba doon? Sa wakas nalaman ko na ikaw ay isang manloloko. Hindi ka maaaring maging direktor. Oo, kilala naming mabuti ang tatlo niyang kapatid na babae. Sila ay masyadong mahirap para kumain sa labas. Ang panganay ay halos 30 na, walang nobyo. Nakakaawa. Natatandaan ko ang kanilang inuupahan ay isang 2 silid tulugan na apartment. Tuwing bumibisita ang kanyang mga kapatid na babae, 2 sa kanila ay kailangang mag-share ng isang kama. Oo. Minsan sinabi sa akin ni Caleb noong bumisita ang kanyang kapatid na babae, walang silid, at gusto niyang matulog sa amin. Pero tumanggi ako. Narinig ko natulog siya sa bukid ng mais. Nakakaawa. Siya ay isang tunay na dukha, ang yabang. Yabang? Pasensya na. Dean Zhao, hindi mo pa naipakilala ang aking background. Hindi lang ang aking mga kapatid na babae ay kilala. Ang pagkakakilanlan ng aking ina ay lalo kang mabigla. Ang iyong ina? Ang Marshal Saint na binanggit mo. At ang pinakamayamang tao sa buhay. Tama yan. Ang aking nanay ay ang mailap na Marshal Saint at ang pinakamayamang tao sa buhay. Baliw ka. Talagang baliw. Wala ka bang utak? Tanungin mo ang sino man dito. Sino ang maniniwala sa iyo? Usapang lasing. O usapang panaginip. Sabi niya ang nanay niya ay ang Marshal Saint at ang pinakamayamang tao sa buhay. Naniniwala ka ba? Hindi. Walang maniniwala. Hindi kailanman. Caleb, nakakatawa ba iyan? Walang naniniwala sa kasinungalingan mo. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ano? Sabi ko, naniniwala ako. Ang nanay niya ang pinakamayaman na tao sa mundo. Ano ang punto ng paniniwala? Pare-pareho kayo. Lahat kayo ay bulag. Si Mr. Lee ay nagpakumbaba para sa iyo at minamaliit mo siya. Mr. Lee, naaawa ako sa iyo. Sa iyong katayuan, paano ka makakasama ng mga talunan? Mga dati ko ng kaibigan iyan. Pinahahalagahan ko lagi ang mga dating pagkakaibigan. Hindi ko inaasahan na sila'y magiging mga mapagmataas. Ngayon ay tatalikuran ko ang lahat sa kanila. Oo, sa iyong katayuan, maraming makapangyarihang tao ang nag-aagawan na makilala ka. Bakit mo titiisin ang kanilang kahihiyan? Pero sulit naman, itinago ko ang aking pagkatao. Natagpuan ko ang siya. Ikaw ay bastos. Pakawalan mo siya. Makinig ka, ikaw ay isang mahirap at sinungaling na manloloko. Sa mga panlolokong ganyan, maloloko mo ang aking anak na babae, ngunit hindi ako. Sige, dalhin mo si Nicole. Nicole, umalis ka na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Walang magdadala sa kanya ngayon. Boy, ano ang sinabi mo? Ngayon ang araw ng kasal ko. Walang kukuha sa aking nobya. Buwisit. Hindi ikaw ang nagdedesisyon dito. Dadalhin ko ang aking anak. Pipigilan mo ba ako? Pinipilit mo akong saktan ka. Wala akong pakialam. Walang kukuha sa aking asawa. Tatawagan ko ang nanay ko at bubulagin ko kayong lahat. Nanay, nasaan ka? Kukunin nila ang DIL mo.
Okay, darating na. Hintay lang. Ang helicopter ng nanay ko ay nasa Yenton na ngayon. Malapit nang lumapag. Ano ang narinig ko? Ang helicopter ng nanay mo ay nasa Yenton malapit ng lumapag. Talaga namang nabaliw ka. Anak, buti na lang iniwan mo siya at nahulog ka kay Nick. Kung hindi, mapapahiya tayo. Hinding-hindi natin iyon malilimutan. Oo nga, matalas ang mga mata ko. Alam ko na si Nick ay isang talentadong binata. Tama ba, Nick? Oo, mahal. Ang ganda mo talaga. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa harap nila, magpakita tayo ng pagmamahal. Ano pang hinihintay mo? Magpakita tayo ng pagmamahal. Hayaan mo siyang manood. Pagdusahin mo siya. Sige, sige. Ipapakita ko sa kanya ang babaeng dapat sana ay pakakasalan niya na sumisiksik sa akin sa harap niya. Nakakahiya, nakabababa. Nakita mo yon? Isa ka lang talunan na karapat dapat maging single. Dean Zhao, pakiusap dalhan mo ako ng papel at tinta. Opo. Caleb, anong ginagawa mo? Gusto kong tandaan mo ito magpakailanman. Halika, gagamitin ko ang likod mo bilang mesa. Anong pakana ng manloloko na ito? Sige. Eto, kunin mo to. Hintaying matuyo ang tinta. Kailangan ko yan mamaya. Officer, nakita mo yun? May binabalak siya. Bilisan mo at arestuhin siya. Oo. Sisirahin niya ang imahe ng ating lungsod. Dalhin na siya. Sige. Ngayon kailangan kong kumpirmahin kung sino ka. Kung hindi mo mapatunayan na ikaw ang direktor ng Royal Hospital, aarestuhin kita dahil sa pandaraya. Gusto mong i-verify ang pagkakakilanlan ko? Sige. Tingnan mo mismo. Ang direktor ng Royal Hospital, si Jimon, may opisyal na selyo. Totoo yan? Iniisip mo pa ring sinungaling ako? Gusto mo akong arestuhin? Hindi. Pasensya na. Na-offend kita. May gagawin ako. Kailangan ko nang umalis. Ano? Mayroon pa bang nag-iisip na sinungaling ako? Gusto ninyong tawagan ang pulis para sa akin? Imposible. Si Caleb ay isang walang kwenta na hinahamak ko. Paano niya makikilala ang direktor ng Royal? Imposible. Si Caleb ay walang kwenta, hinahamak ko. Paano niya nakilala ang direktor ng Royal Hospital? Mali ka. Hindi si Mr. Lee ang nakakakilala sa akin. Ipinagmamalaki kong kilala ko si Mr. Lee. Ano Dean? May posibilidad bang mayaman talaga siya? Anong klaseng yaman? Huwag kang magpalinlang. Mga manloloko sila. Bakit? Bakit? Hindi na kailangan sabihin kung totoong mayaman siya. Noong sinira ko ang mga Diaz, bakit hindi niya ako pinigilan? Tumayo lang siya roon. Oo, tumawag si Nick at sinabi na haharangin niya ang mga Diaz. At nanood lang siya. Kung totoong mayaman siya, mapapasakamay ba siya ni Nick? At lumaki kaming kasama siya. Nag-aral ng magkasama. Kilala namin siya sa loob at labas. Maagang namatay ang tatay niya. Ang nanay niya ang nagpalaki sa kanya mag-isa kasama ang tatlo niyang kapatid na babae. Ang mga kapatid niya, nagtatrabaho sa labas buong taon, bihira umuwi. Ginawa niyang aksidente sa sasakyan, nagpanggap na may kapansanan para maawas si Malaya sa kanya. Nalantad ang katotohanan. Siniraan siya ni Malaya sa kasal. Ang laki ng talo. Anong yaman ang maaari niyang taglayin? Oo, matalik na kaibigan ako ng nanay niya. Pagkatapos mamatay ng asawa niya, ayaw siya ng mga binata sa baryo. Kung siya ang pinakamayamang tao, ako ang reyna. Pero totoo ang sertipiko niya. Na-verify iyon. Naiintindihan ko. Anong nangyayari? Mukha siyang eksaktong katulad ng tunay na direktor. Tapos ninakaw niya ang sertipiko at nandaya.
Caleb, pinapayuhan kita aminin mong manloloko ka. Kung hindi, maglalabas ako ng utos na putulin ka. Pagkatapos, ang nanay mo mawawalan ng trabaho. Sino ang may gusto na mawalan ako ng trabaho? Sino ang gustong mawalan ako ng trabaho? Bakit biglang may tagalinis dito? Lahat, tingnan ninyo. Iyan ang nanay ni Caleb. Isang tagalinis. Tingnan mo ang uniforme niyang pantagalinis. Halata naman, ang manloloko ay manloloko. Ang peke ay hindi kailanman magiging totoo. Ano? Siya talaga ito? Taga-iisang baryo kami. Paano magiging peke iyon? Makikilala ko siya kahit abo na siya. Nanay, Anak, sino ang gustong kunin ng asawa mo? pinigilan niya akong pakasalan si Nicole at gusto siyang kunin palayo. Nicole, hindi ba ikaw ang nag-message sa akin na nagsasabing nandaya si Malaya kasama si Nick? Pagkatapos mong hiwalayan siya, ang babaeng ito ay handang pakasalan ka. Oo, siya iyon. Eto, sabihin mo, nanay. Nanay? Oo, mabait siya. Tatanggapin ko siya bilang manugang ko. Ano? Tanggap? Sino ka? Oo, isang tagalinis lang ng kalye. Tumingin ka sa salamin. Karapat-dapat ba sa atin? Hindi. Pero wala siyang hiya. Ikaw, mabahong tagalinis. Naglakas loob kang tamaan ako. Paano kung ginawa ko? Tatamaan na naman kita. Tamaan kita. Paano kung saktan kita? Paano kung ulitin ko? Sasaktan kita. Bantayan mo ang iyong bibig. O kaya, gagawin kitang pangit. Carrie, anong tapang mong sakta ng anak ko? Papatayin kita. Anong tapang mo? Kayong mga tagalinis, wala ba kayong hiya? Ganyan manakit ng tao. Mr. Lewis, ang aking manugang, ang iyong biyenan ay sinaktan. Tulungan mo akong makaganti. Oo. Anong tapang nilang saktan ang pamilya mo? Hindi natin ito basta-basta pwedeng palampasin. Oo. Ang anak ng isang tagalinis gustong pakasalan ang anak ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Bakit hindi ka pa yata nasaktan dati? Sige, Carrie. Tulad ng nakikita mo, ang iyong kabastusan at kawalan ng hiya ay nagdulot ng galit ng publiko, kaya hiniling nila sa akin na gawin ang katarungan. Pinapayuhan kita na lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, isang tawag lang, baka mawalan ka ng trabaho. Nick, itinuring kitang mabuting kaibigan ni Caleb at tinulungan kita. Kung hindi, nagbubuhat ka pa sana ng mga ladrilyo. Ngayong umangat ka na, nangaagaw ka ng babae ng anak ko at gusto mo akong awayin? Anong sabi mo? Tinulungan mo ako? Niloloko mo ba ako? Ako ang boss ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ikaw ay isang tagalinis na nakatira sa inuupahan. Anong dahilan para sabihin mo yan? Tama iyan. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Imulat mo ang iyong mga mata. Anong uri ng pamilya ito? At gusto mo pa ring pakasalan ng pamilyang iyan? At buksan mo ang iyong mga mata. Anong klaseng pamilya ito? At gusto mo pang pakasalan ang ganyang pamilya at maging katatawanan? Ako mismo ang pumili sa kanya. Ako na ang bahala sa mga pang-iinsulto. Huwag kang magalit. May mas magandang ideya ako. Sa totoo lang. Sa tingin ko, siya ay tunay na maganda. Napakasalan si Caleb, anak ng isang tagalinis. Sayang. Talagang hindi matatanggap. Paano kung ganito? Sa halip, pakasalan mo ako. Sa tingin ko, mas gusto ko pa rin ang ganoong klase. Mr. Lewis, wala ka bang fiancé? Nick, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang kasal natin. Ano, pwede naman kayong maghiwalay. Pagkatapos ikasal, hindi pa nga tayo nagkakaroon ng tiging.
Mr. Lewis, paano mo nagawa iyon? Si Malaya ay nagtaksil kay Caleb para makasama ka. Hindi mo siya dapat biguin. Tumahimik ka. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Dahil kayang ipagkanulo ni Malaya si Caleb, kaya rin niya akong ipagkanulo. Bukod dito, sa itsura at estado, paano maihahambing si Malaya kay Nicole? Ano sa tingin mo, pumapayag ka ba sa kasal na ito? Sa tingin ko, ayos lang. Oo, si Mr. Lewis ay may-ari ng Marshall Group. Sa isang salita, kaya niyang itaas o ibaba ang ating pamilya. Kung pakasalan ni Nicole si Mr. Lewis, ito ay magpapayaman sa ating pamilya at uunlad. Mahusay. Ngayon ay piging ng kasal. Diretso na natin ang kasal. Nanay, hindi ko na siya kaya. Ipabangkarote. Ma, hindi ko na siya kaya. Papabagsakin mo siya. Oo, para sa mga walang utang na loob na kontrabida, karapat-dapat lang silang mamalimos sa kalye. Tatawag ako para i-block siya ngayon din. Ano ang sinabi mo? Gusto mo akong ibagsak at i-block? Narinig mo naman ako. Ito ang aking huling hatol. Okay. Sige, tumawag ka at i-block mo ako. Tingnan natin. Ikaw na mabahong tagapaglinis, anong akala mo kaya mo akong i-block, isang bilyonaryo? Ang utos ng Marshall Group na iban si Nick at ang kanyang kumpanyang Lewis Trading, Block Level 5S, permanente sa buong mundo. Maghintay ka lang. Tapos ka na, walang takas. Diyos ko, sobrang takot ko. Nababaliw ka na ba sa kahirapan? Nagdedeliryo ka. Naalala ko, si Caleb na nagyayabang na ikaw daw ay Marshall Saint o ang pinakamayamang tao sa mundo, nandito ka lang para umarte, kasama siya. Walang duda, puro acting lang iyan. Hindi na kailangan pag-isipan. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay isang ordinaryong tao. Paano siya napunta sa lugar na tulad natin? Tama. Siya na nasa uniforme ng tagapaglinis at nagpapanggap na pinakamayaman. Bobo ka siguro. Sino ba nagsabing ang pinakamayaman sa mundo hindi pwedeng magsuot nito? Nicole, tatanungin kita ulit. Sigurado ka bang gusto mong pakasalan ng anak ko? Oo naman. Kahit wala siya, pakakasalan ko pa rin siya. Pero, tita, hindi naman kailangan magpanggap sa pamamagitan ng pagyayabang na ganito. Mabuti, mahusay, magaling kang manugang. Bibigyan kita ng malaking regalo. Ilabas ang globally limited edition na Starry Diamond Ring. Isusuot ko ito sa aking Ilabas ang pandaigdigang limitadong edisyon Starry Diamond Ring. Gusto kong isuot ito sa manugang ko. Ano ang narinig ko? Starry Diamond Ring. Ang mga kasinungalingan ay patuloy na dumarating. Alam ba niya kung magkano ang halaga nito? 0 bilyon? Natatakot ako na hindi niya alam kung magkano ang 1 bilyon. Ito ang tinatawag mong ang 10 bilyon na Starry Diamond Ring? Saan mo? Hinukay ito. Masyadong madilim. Iwasan na lang ang pamilyang ito. Huwag mong hiyain ang pamilya nating Diaz. Tita, sinabi ko sa'yo, wala akong pakialam sa mga ito. Bakit gusto mong pagtawanan? Mahal, may sabihin ka. Mahal? Ang nanay ko ang pinakamayaman sa mundo, ang Marshall Saint. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Kasama na ang Starry Diamond Ring na ito. Hayaan mong isuot ko ito sa'yo. Hindi ito maaaring totoo. Kahit hindi ko pa ito nakita, pero narinig ko na ito ay napakaganda. Pero ito ay mukhang mapurol, parang scrap metal. Sa tingin mo ako ay tanga? Nicole, dahil hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano ang globally limited edition na Starry Diamond Ring talaga. Nicole, dahil hindi ka naniniwala sa akin, ipakita ko sa'yo kung ano ang globally limited edition na Starry Diamond Ring talaga. Anong nangyayari? Anong problema? Sobra itong maluho at sobrang kinang. Kaya ang taga-disenyo ay gumawa ng case para itago ang kinang nito. Una, para sa kaligtasan. Pangalawa, para magkaroon ng dramatic effect kapag binubuksan. Halika rito. Caleb, ikaw na magsuot sa kanya. Si.
Ito ba talaga ang Starry Diamond Ring? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaluhong singsing. Tiyak na iyon. Imposible. Paano naman ang isang dukhang cleaner makakabili nito? Oo, ang singsing na ito ay sumisimbolo ng kapangyarihan at estado. Hindi ito nabibili ng pera. Akala niya hindi namin alam. Gumawa lang siya ng magarbong peke para lokohin tayo. Eksakto. Ang anumang globally limited edition na bagay ay dapat pag-aari ng isang may mataas na estado. Hindi karapat-dapat ang isang cleaner, peke iyan. Ngayon, aminin mo at pakakawalan kita. Kung hindi, isang tawag lang at nasa kulungan ka. Dapat kang magpasalamat may mabuti kang anak. Kung hindi, puputulin na kita sa kabuuan. Nagpapanggap ka pa, hindi ba sinabi mo lang isasarado mo ang Lewis Trading? Bakit nakatayo pa ako? Kumusta? Ano? Hello? Ano? Imposible. Hindi pwede. Ikaw talaga ang pinakamayaman sa mundo. Hindi mo kailangang maniwala, pero haharapin mo ang mga kahihinatnan. Imposible. Hindi pwede. Ikaw talaga ang ina ni Caleb. Isang ordinaryong tagalinis lang. Hindi pwedeng ikaw. Oo, siya ang aking matalik na kaibigan. Pagkatapos ng kanyang asawa ay pumanaw, pinalaki niya ang 3 anak na babae at 1 lalaki. Ang kanyang mga anak na babae ay nagtatrabaho pa rin ng mga kakaibang trabaho. Paano siya naging pinakamayaman? Tingnan mo ang suot niya at ang mga tao sa paligid niya. Hindi siya mukhang mayaman. Paano siya naging pinakamayaman sa mundo? Naalala ko na ngayon. Ang maharlikang tumulong sa akin na umangat ay isang ehekutibo ng Marshall Group. Ipapatawag ko siya para ilantad ka. Nicole, ipakita mo sa akin ang singsing na iyan. Ang pagsusuot nito ay nagpapasaya sa akin. Dapat totoo ito. Ang tekstura, napaka-premium. Oo, ang ganda ng kulay. Napaka-elegante. Wala pa akong nakitang katulad nito. Maaaring totoo ba ito? Imposible. Ang buong pamilya nila ay mga sinungaling. Paano nila kayang bilhin ito? Kahit na totoo ito, nakuha lang iyan sa pagnanakaw. O ninakaw sa loob. Puisit ka. Naaawa talaga ako sa anak ko sa pananatili niya sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Caleb, alam mo kung bakit ko pinagawa sa iyo magpanggap? Caleb, alam mo kung bakit kita pinagawa na magpanggap na may kapansanan? Naiintindihan ko. Ang mga tao ay laging ganyan. Kapag mayaman at makapangyarihan ka, lahat ay mabait sa iyo. Pero pera mo lang ang habol nila o gusto ka nilang samsaman. Kapag wala kang pera, iiwan ka nila. Ipagkakanulo, yuyurakan ka pa. Kaya anak, kapag wala kang pera lamang, ang handang sumuporta sa iyo, ang mabuti sa iyo, ang siyang nasa buhay mo, na dapat mong pahalagahan. Naiintindihan ko. Masaya akong nakilala ko siya. Ang bait niya, aminado ako. Ibibigay ni inay sa kanya ang lahat. Tigilan mo na ang pagmamayabang, mabubuking ka na. Mabubuking ulit? Ano? Kakatawag ko lang ng executive ng Marshall Group at sinabi niya si Marshall Saint ay nasa ibang bansa buong taon at lubos na nirerespeto, hindi siya tagalinis. Mabubuking na kita. Hintay ka lang. Diyos ko, peke siya. Kilala ko siya sa loob ng 20 taon. Kilalang kilala ko siya. Pero bakit? Nakakapaniwala talaga siya. Manloloko siya. Maayos ang plano. Siyempre nakakapaniwala. Nick, wala na ang pamilya mo. Obsessed ka pa? At matigas ang ulo? Ano? Wala na ang pamilya ko. Sinasabi ko sa iyo, sinabi ng aking Panginoon, walang utos na nagbabawal. Ang tawag na natanggap ng butler ko ay peke. Si Mr. King mula sa Marshall Group ay nandito. Si Mr. King mula sa Marshall Group ay nandito. Nandito na siya. Mr. King, nandito ka na. Nasaan ang manloloko? Ayan, ang babaeng iyan na mabaho. Nagpapanggap ka pa ba? Tadhana ka na. Palakas sa balon, makitid ang pananaw. Mr. King, siya yon. Arestahin siya ngayon. Mr. King, bakit mo ako sinasaktan? Tanga ka. Paano mo nagawang saktan ang boss ko? Hindi lang sinasaktan ka, karapat dapat ka mamatay. Si Noah,
pinuno ng distrito ng Yenton, Pagbati, Marshall Saint. Halika, Noah. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ano? Sino ang nanakit sa Marshall Saint? Siya ang pinakasikat na babaeng negosyante sa mundo at ang pinakamababang bilyonaryo na buhay. Sino ang naglakas loob na saktan siya? Siya iyon. Sabi niya mayroon siyang suporta ng Marshall Group. Ang yabang. Ninakaw niya ang kasintahan ng anak ko at pinutol ang aking kabuhayan. Pinaalis ako sa trabaho. Paano siya naglakas loob? Papatayin ko ang tangang ito. Mali po ako. Ginoo, nagkamali ako. Wala akong ideya. Nick, makinig ka. Noah, sabihin mo sa kanya, isang hamak na manggagawa ng ladrilyo. Paano mo itinayo ang kanyang kumpanya at ginawa siyang bilyonaryo? Madam, sinabi mo sa akin, kaibigan ni Caleb siya at hiniling mong tulungan ko siya ng lihim. Gawin siyang matagumpay. Ano? Kaya talagang pinayaman siya ni Caleb. Totoo? Nick, narinig mo yon? Sino ang tumulong sa'yo? Tita, talagang hindi ko alam. Tita, isinusumpa kong hindi ko alam. Alam kong mali ako. Itinuring ka ng anak ko na kapatid at tinulungan kang yumaman. Kakabalik mo lang sa iyong mga paa at inakit mo ang kanyang asawa at sinira mo siya. Hindi, tita. Hindi ako tao. Basura ako. Aso ako, bulag ako. Aso mo ako. Pakibigyan mo ako ng pagkakataon, patawarin mo ako. Magbabago na ako. Magiging mabuting tao ako. Hindi. Tatawagin kitang ninang ko. Gugugulin ko ang buhay ko sa pagiging tapat sa'yo. Diyos, hindi ka karapat-dapat maging aso. Wala ngang pag-aalaga sa akin. Anak, ano sa tingin mo? Noong nasa wheelchair ako, tinawanan niya ako, binubuli ako, ninakaw ang babae ko, at tinapakan ako. Ilagay siya sa wheelchair habang buhay. Magandang ideya. Noah, Hindi. Tita, alam kong mali ako. Magbabago ako, sumumpa ako. Caleb, magkaibigan tayo mula pagkabata. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Pakiusap. Mas gugustuhin ko pang mag-alaga ng aso. Mas tapat ang aso. Suntukin mo siya. Bitawan mo ako. Ngayon, maaari kang umupo sa wheelchair na iyan at maranasan mo ang kahihiyan na dinanas ko. Pero 3 taon ko lang ginawa iyon. Ikaw naman, panghabang buhay. Ipagkakaloob ko sa iyo ang hiling na iyon. Pakasalan mo siya. Ako ang magho-host ng kasal nyo. Hindi, ayaw ko. Napakasama niyang tao. Caleb, minahal kita palagi. Oo, Caleb. Ikaw ang unang pag-ibig ni Malaya. Bukod pa, si Nick kanina sabi niya gusto niyang pakasalan si Nicole. Hayaan mo siyang kunin siya. Sa palagay ko ikaw at si Malaya ay para sa isa't isa. Ano? Gusto mo akong maging manugang mo? Siyempre, Malaya, humingi ka ng tawad sa asawa mo. Anong nangyayari? Masyado mo siyang na-misunderstood. Mali iyon. Kasalanan ko lahat. Caleb, mali ako. Patawarin mo ako. Bumalik tayo sa dati nating samahan. Binisikleta mo ako, papuntang dagat. Sige? Gusto ko rin. Talaga? Pero hindi mo ito karapat-dapat. Brett, Nandito ako. dalhin mo sa akin ang divorce na sinulat ko. Siya. Eto. Kunin mo ako ng pandikit. Eto. Caleb, anong ginagawa mo? Caleb, anong ginagawa mo? 3 taon ang nakalipas. Iniligtas kita. Naputol ang gulugod ko sa aksidenteng iyon. Pumutok ang sciatic nerve ko. Muntik na akong maparalisa. Ginamit ni nanay ang kanyang mga koneksyon para makapasok ako sa Royal Hospital. At inimbita ang maraming sikat na doktor. Gumastos ng mahigit 30 milyon. Sinabi niya sa akin, ang isang lalaki, lalo na ang masaktan para sa isang babae, maging ang mamatay para sa kanya. Pero sulit ba siya? Tinanong niya ako, kung nasaktan ka habang inililigtas ang isang babae at muntik nang maparalisa, kung totoong naparalisa ka, maaalala ka kaya niya? Mamahalin? Babayaran ka? Sinabi niya sa akin na huwag maliitin ang kasamaan ng tao dahil matagal na siya sa mundo ng negosyo at nakita na ang pinakamasama sa kalikasan ng tao. Kaya patuloy akong nagpapanggap na lumpo na naka-wheelchair. Para makita ko kung sulit ba siya sa aking mga pagsisikap
at kung sino sa paligid ko ang totoong kaibigan. Sa loob ng 3 taon, nagpanggap akong mahirap, walang silbi, at lumpo. Nakita ko ang pangit na bahagi ng mundong ito. Kayo. Ang isa ay kaibigan ko na tinulungan ko. Ang isa ay kasintahan ko na iniligtas ko. Kayo dalawa ay may relasyon. At niyurakan ninyo ako, pinahiya ako. Ang mabubuting tao ay nauuna sa huli. Paumanhin, hindi ako mahina. Nagpapanggap lang ako. Ngayon, oras na para maningil. Itong may bali ang binti. Itapon siya sa labas para mamalimos. Oh. Pagkatapos, isuot mo itong diborsyo at maglakad sa mga lansangan mula timog hanggang hilaga. Huwag mong aalisin. Kung gagawin mo, yung 30 million at ang 3 taon na tiniis ko para sa iyo, babayaran mo ako. Kung hindi, kayo dalawa kailangang matulog sa pagkatapos, isuot mo itong diborsyo at maglakad sa kalye. Huwag mong tanggalin. Kung gagawin mo, ang 30 million at ang 3 taon na tiniis ko para sa iyo, babayaran mo. Kung hindi, kayong dalawa matutulog sa kulungan ng aso. Narinig mo ba? Caleb, huwag mong gawin ito. Kayong dalawa dati ay nagmamahalan? Pag-ibig? Kalokohan. Umalis ka. Huwag mo akong isuka. Miss Condon, nabulag kami. Kasalanan namin ang pagiging mayabang. Maawa ka. Huwag kang magtampo, okay? Huwag kang magpa-victim dito. Karapat-dapat kayo sa mas masahol pa. Bilisan mo at gawin ang sinabi ng anak ko. Magparada ka ng may divorce. Teka, kailangan kong magsulat ng ibang salita. Sige. Isuot mo ito sa likod mo. Caleb, tita mo ako. Biyenan mo. Bilisan mo. O bayaran mo ako ng 30 million. Gagawin ko. Nanay, Bilisan mo at pumunta ka sa kalye. Lumabas ka. Mahal, nananaginip ba ako? Hindi ka lang paralisado. Ikaw pa ay anak ng pinakamayaman sa mundo. Nakita mo? Iniisip mo pa rin peke ito? Hindi. Parang hindi totoo. Masyadong mabilis dumating ang kaligayahan. Ang mga mababait at tapat na tao lamang ang karapat-dapat sa biglaang kaligayahan. Nanay, ngayon maaari mo bang ipasa ang posisyon kay Nicole? Bakit sa akin ibibigay? Bakit mo ibinigay sa akin? Paano mo ito maibibigay sa akin? Ito ang patakaran ng pamilya natin. Ang mga babae ay mahina at nangangailangan ng mas maraming seguridad. Ang pagbibigay ng kayamanan sa mga babae, syempre, dapat ding karapat-dapat ang kanyang pagkatao. Bukod dito, pumasa ka sa pagsubok. Pero, Nicole, pero ano? Ang iyong biyenan ay napakabait sa iyo, bakit hindi ka magpasalamat? Oo, siya ang pinakamabait na biyenan sa mundo. Nicole, magpasalamat ka. Anong kinalaman mo dyan? Pakialam mo ang sarili mong negosyo? Kasal na sina Caleb at Nicole. Magkakapamilya na tayong lahat. Para kang pamilya Bell, mga mayabang. Tinatanggap ng pamilya Lico si Nicole, hindi kayo bilang mga kamag-anak. Umalis kayo. Hindi, pinakasalan ng anak mo ang anak ko. Dapat narito kami. Oo, kami ang nakatatanda ni Nicole. Kung wala kami, paano magaganap ang kasal? Kami na ang bahala. Hindi namin kailangan kayong dalawa. Daisy, bakit hindi pa dumarating sina Grace at Nora? Magsisimula na ang kasal ni Caleb. papunta na sila. Ma, darating na kami. Sige, bilisan nyo. Ngayon, umalis na kayo rito. Umalis na. Kanselahin ang ban ni Nick sa pamilya Diaz. Kung hindi, mababaon ka sa utang at magmamakaawa. Maawa kayo, Ginang. Gusto ko lang dumalo sa kasal ng anak ko. Pagkatapos ng kasal, aalis na kami. Okay? Nicole, mamalimos ka. Nicole, pakiusap.
humingi ka ng awa. Tita Caleb, pakiusap. Isipin mo na pinalaki nila ako. Pakiusap, patawarin mo sila. Sige, dahil humingi ka ng awa, hayaan mong dumalo sila sa kasal. Kung tutuusin, sila ang mga magulang mo. Kung wala sila, wala ka. Tara na, lahat, kilos na. Simulan na ang kasal. Tara na, simulan na ang kasal. Magkasal na tayo. Tigil. Lahat kayo. Sino ang naglalakas loob na guluhin ang kasal? Anong klaseng gala ang naglalakas loob na kausapin ako? Patayin siya. Oo. Sino ang naglalakas loob na maging ganito kawalang batas? Pagpatay sa liwanag ng araw. Sino ako? Anak, sabihin mo, S.A. Kanya. Ano? Ikaw ang ama niya. Ikaw si Cain. Hindi ka ba tumakas matapos pumatay ng tao? Paano mo nagawang bumalik? Aba, Sil, naaalala mo ba ang nakaraang 20 taon? Ikaw ay mamamatay tao. Naglakas loob ka pa ring magpakita? Alam mo yon? Pero naglakas loob kang baliin ang binti ng anak ko. Akala mo hindi ako pumapatay? Alam mo yan? Pero nangahas kang baliin ang binti ng anak ko. Hindi mo ba alam na kaya kong pumatay? Ang anak mo ang nambubuli sa anak ko, kaya pinarusahan lang ng anak ko. Nakikipagmatuwiran ka sa akin? Bugbugin siya hanggang sa mamalimos na lang siya habang nakaluhod. Oo. Subukan mo ako. Mga spoiled na talunan, paano sila makakapantay sa mga veteranong mersenaryo? Ano? Umupa ka pa ng mga mersenaryo. Kung hindi, alam na ikaw ang pinakamayaman sa mundo, bakit ako mangahas na mang-asar sa iyo? Mula nang makatakas ako sa kulungan, tumakas ako mula noon. Bumuo ng grupo ng mersenaryo. Tatay, patayin silang lahat. Pinalumpo nila ang mga binti ko. Gugugulin ko ang buhay ko sa wheelchair. Anak, huwag kang mag-alala. Wala sa. Kanila ang makakaligtas. Bro, lahat tayo ay bisita. Wala itong kinalaman sa atin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pinakasalan mo na siya. Alam ko. Dalhin mo sa akin ang babaeng iyon. Gusto kong paglingkuran niya ako habang buhay. Anak, bahala ka. May tao. Talyan ninyo ang babaeng iyon. Dalhin ninyo siya mamaya. Sino ang mga has na humawak sa babae ko? Caleb, kahit ngayon, gusto mo pa ring magpakahiro, sige. Saka kita tutulungan. Tatay, pilayin ang mga binti niya, ilagay din siya sa wheelchair. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Oo. Nanay, patayin ko na siya ngayon. Hindi, ang general ang supervisor. Ikaw dapat ang pangwakas. Sa iyong kakayahan, hindi mo na kailangang gawin iyon. Siya, manonood na lang ako. Naghahanap ka ng kamatayan, ibagsak mo siya. Anak, nakita mo iyon? Tutulungan kitang mailabas ang galit mo. Salamat, tatay. Gusto ko ang buong pamilya ni Caleb ay durugin hanggang mamatay. Tama na. Gusto ko siyang panoorin kung paano ko paglaruan ang babae niya. Tara na. Kunin ang babaeng iyon. Paglaruan ko na siya ngayon. Narinig mo ang anak ko? Dalhin siya. Hawakin mo ang babae ko at mamamatay ka. Si. Oo. Bakit ang lakas niya? Tatay, sanay siya. Lumipad pa siya naka-wheelchair. Cain, malamang nakalimutan mo. Hindi lang ako ang pinakamayaman sa mundo, kundi isa ring martial saint. Ang anak ko, na tinuruan ko, hindi kasing walang kwenta ng anak mo. Ang kapal mo. Ang kapal mong tawaging walang kwenta ang anak ko? Papatayin ko ang anak mo ngayon. Ghost assassin. Opo. Patayin mo ang probinsyano para sa akin.
Oh, Mahal, tutulungan kita. Sige, kaya ko silang mag-isa. Manood ka lang. Okay, manonood ako. ano pang hinihintay mo? Laban na. Ano pang hinihintay mo? Laban na. "18 Dragon Palms? Sa murang edad, napag-aralan mo na ang 18 Dragon Palms. Kahanga-hanga. Di ba? Labanan mo ako. Ako? See it. Pumunta ka sa impyerno. Inaanyayahan mo ang kamatayan. Ako naman. Tatay. Tatay. Anak, takbo. Hayaan mo akong pigilan sila. Tatay, kailangan mo silang pigilan. Pakiusap. Gusto mong tumakas? Huwag mong saktan ang anak ko. Masama? Gusto mo pa ring tumakas? Papatayin kita ngayon. Caleb. Magkapit bahay tayo. Pag-usapan natin ng Pinagtaksilan mo ako. Pinagtaksilan mo ako. Pinagtaksilan mo ako! Caleb, pakiusap. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag mong saktan ang anak ko. Maawa ka sa akin. Kanina ka pa nagmamakaawa. Ngayon nagpapakatigas ka na naman. Mayabang ka na naman. Kung hindi kita papatayin ngayon, magiging kasalanan ko sa mundo. Anak, huwag mo siyang patayin. Ang mga kriminal na tulad niya ay dapat sa madilim na bilangguan. Hayaan ng batas na parusahan siya. Si, Dalhin na siya. Huwag sa madilim na bilangguan. Tulong. Sige, tapos na. Oras na para sa kasal mo. Lahat, maglinis na. Ituloy na natin ang kasal. ang duguan dito. Hindi maganda para sa kasal. Huwag kang mag-alala. Maraming VIP ang darating. Magiging enggrande ang eksena. Sige, gawin na natin ngayon. Ngayon na lang. Sige, gawin na natin ang kasal mamayang gabi. Caleb, binabati kita. Ang magkasintahan ay sa wakas nagsama. Great. Us. Brett. Muntik na kitang makalimutan. Inay, may gusto akong hilingin sa'yo. Sige, ngayon ang araw ng kasal mo. Ano man ang gusto mo, sasabihin kong oo. Noong lumpo ako, lahat ay tumulong kay Nick na apakan ako. Si Brett lang ang sumuporta sa akin. Ang kinabukasan niya at ng kanyang pamilya ay nasa iyong mga kamay. Si Brett, tama? Pagkatapos ng kasal, hanapin mo ako sa Marshall Group. Bibigyan ko ang bawat miyembro ng iyong pamilya ng isang kumpanya. Salamat, tita. Salamat, Caleb. Sige, ituloy na natin ang kasal. Sige, tagay. Tagay. Sandali. Teka, Amitabha. Sino ka? Siya si Tim, mula sa pamilyang J sa Quinton. Hindi kita kilala. ang yabang mo. Kung hindi ako nagkakamali, nasaktan mo ang 4 kong tauhan kahapon at kinuha mo ang nilason na si Nicole. Tama? Ganon ba? Hindi mo nakuha ang babae, kaya mo siya nilason. Matalas ang isip mo. Hinahanap kita. Ikaw mismo ang lumapit sa akin. Sabi na nga ba, magaling kang maglalagay sa sarili mo sa panganib. Kung hindi kita papatayin, sumpa ko, hindi ako lalaki. Ang yabang. Hanggang ngayon, may mga tao pa rin na nagbabantang papatayin ang anak ko. Matanda, sino ka? Tinatawag nila akong banal na mandirigma. Ano? Isang matandang babae ang nagtatapang tawagin ang sarili na banal na mandirigma. Sa tingin ko natamaan ako. Hindi ko ramdam. Kalokohan. Tinamaan ako sa mukha. Paano nangyari iyon?
Isa akong first-class martial arts genius. Hindi man lang ako nakareact nang tamaan niya ako. Kaya ba siya talaga ang banal na mandirigma? Subukan natin para malaman. Tama. Patayin ang matandang ito. Oh, Number 4. Ano ang nangyayari? Hindi ba kayo lahat ay may kahangahangang martial arts? hindi ka tao. Sinisigawan mo pa ako? Sinisigawan mo pa ba ako? Kami ay... Hindi ba sinabi mong henyo ka? Labanan mo ako. Hindi ako lumalaban sa matatanda. Hindi patas. Gusto kong lumaban sa anak mo. Ano? Akala mo henyo ka sa martial arts at gusto mong saktan ng anak ko? Kung duwag siya, dapat siyang humingi ng tawad. Mapapatawad ko siya. Tangina mo. Halika rito. Labanan mo ako. Tatayo lang ako dito. Kung matamaan mo ako kahit isang beses, panalo ka. Sige, sabi mo yan. Mamatay ka! Proud Dragon! Regret! Ikaw, walang hiya. Walang hiya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sabi mo tatayo ka lang at hahayaan mo akong manakit. Sira ulo ka! Bakit bumaba ang IQ mo? Kaaway mo ako. Mapagkakatiwalaan mo ba ang sinasabi ko? Hindi ba tinuro sa iyo ng tatay mo na huwag magtiwala sa kaaway? Anong klaseng pamilya nagpalaki sa iyo? Ikaw! Bakit hindi ka gumagalaw? Nakatulog ba siya? Patay na siya. Patay? Pero hindi ko siya tinamaan. Paano siya namatay? Naasar siya sa iyo. Tingnan mo mismo. Hindi ako naniniwala. Patay na nga siya. Hindi ba sinabi niyang henyo siya? Bobo siya sa martial arts. Sige, sige. Huwag nating hayaang ang mga basurang ito ay masira ang masayang okasyon. Halika, dalhin niyo siya. Ituloy natin ang kasal. Oh! Bilisan natin ang kasal. Gusto ko magkaroon ng anak na lalaki. Palalakihin ko siya ng maayos. Huwag silang maging katulad ng mga walang kwentang tao na nagpapanggap na henyo pero hindi makahinga ng ilang beses. Sige, ituloy na natin ang kasal. Ituloy na natin ang kasal. May asawa na ako. May asawa na ako. May asawa na ako.